Hi, my name is Veronica Veron. I'm a businesswoman and at the same time I'm a movie actress and a host now. Paano ba ako napunta sa Wisdom of Church? Last year yon, sinama ako dito ni Sister Phoebe. And then I was broken then, sobra. My finances, love life ko na yung time na yon. So talagang broken ako, iyak ako na iyak. Nag-church ako, ma-attend ako dito. And may iba akong mga churches na pinuntahan. Pero still, dito ako nag-stick. Kasi nakita ko rin naman sa iba yung mga blessing ni God, pero parang dito kasi talagang mas naramdaman ko ng todo yung mga teaching ni Pastora Celeste. Ang bigat-bigat ng nararamdaman ko. Imagine, di ba, nag-pandemic, lahat ng finances mo napunta dun sa isang bagay na lahat dun, plus sinabayan pa ng heartache. So talagang hindi ko na alam ang gagawin ko. Sa isang event, na-awardan ako ng Businesswoman of the Year. Doon nag-start. So after ang dinala na ako dito, pinakilala niya ako dito sa Wisdom Church of Manila. So ma-attend ako every Sunday. At first parang okay lang, attend lang ako ng attend. Tapos nakikinig ako kala Pastor Saldi. After nun, unti-unti. So na-absorb ko na humingi ako ng blessing kay God, everyday na ako, tapos nagpa-follow na ako. And there's a times na sinendan din ako ni Brian about the 8 foundation of abundance of life. So, pinanood ko yon. As in, sa TV, every morning, tapos nakikinig ako ng gospel song. So, nag-follow ako doon. So, January 1, nag-church ako dito, no New Year. Yun doon nag-start, nagbago. Because doon ko lahat, isinuko lahat. Kasi nung umaten ako nung church, no service na yun, because sabi ni Pastora Celeste is a jubilee, parang new beginning. And then may sinabi siya doon na meron din na ipag-pray mo, mag-pray ka kay God kung anong mangyayari sa start ng year na all throughout the year. Meron kang maririnig na voice. At first sabi ko, hindi ko alam kung ano yung mga voices na yan na narinig ka from the Holy Spirit. And there's a times na nung January 1 na yon, after nun kinabukasan, nag-pray ako ng morning. Sabi ko, Lord, pray ako ng pray, ano bang gagawin ko? Alam mo, may bumulong siya, narinig ko yun, swear na, sabi niya na, everything will be okay, everything will be alright. Nung naramdaman ko yun, sobrang talagang umiyak ako. Sabi ko, Lord, this is it. So, alam mo, ang ginawa ko, pinanghawakan ko yun. Totoo, pinanghawakan ko yun. And nanuwala ako. Pray ako ng pray. Then, eto na, yun yung time na, nung time last year, nung duwan yung last 2022, is nag-ano ko, talagang sabi ko, meron isang property ko doon, yung property ko, which is the condominium, na talagang gusto ko na siyang i-let go. Kasi at first, hindi ko siyang ma-let go. Kasi imagine, I've been there, nag-stay ako for 6 years. Pero kailangan ko siyang i-let go kasi lahat ng finances ko nandun eh. So wala na ako halos ng panggalaw. Pero still, last year, pinipigyan niya naman ako mga projects. Pero no January na, nung nag-declare na ako, nung pinalo ko yun sa fruit of mouth, na sinabi, i-declare mo everyday, mula morning and evening, Lord, pabebenta ko tong condominium po ito before matapos ang January 30. Everyday, pinag-pray ko po yun talaga. So, alam mo nangyari? Binigyan niya akong nag-inquire sa akin. Maraming nag-inquire. First ko, Lord, ikaw na ang bahala. Kasi gusto ko mapunta pa rin yung condo ko sa magandang, yung maaalagaan. So, alam niyo, binigay niya. Pastor din yung bumili. So, pumunta siya sa akin, nakipag-usap. Tapos parang at first, parang nagdalawang isip ako noona, syempre. Pero hanggang sa God, this is it, Lord. Hanggang eto na, nagbigay na ng down payment. May mga cheque ako ngayon. So, ang ginawa ko po, nung nag-down pala sa akin ng reservation, binigay ko agad yung 10% po nun. And ang binigay niya ni Lord, yung tithing and seeds mo na nagtatanim ka, binigay niya. Until now, kahit nung kabibigay ko, may nagdi-deposit sa GCash ko, ang dami kong projects, ang dami, sobrang, like ngayon, sunod-sunod yung projects ko sa TV, sa hosting, and yung work ko. Yun po, ang pinaka-masishare ko talaga, kailangan lang po natin ibigay natin yung obligasyon natin kay Lord, yung tithings,
and planting seeds po. Thank God, sa dami na nangyaring blessing sa akin dito. First, trust, believe, and word of mouth na every time na kaingat po yung paglabas, pag sinasabi natin, every time na dinideclare mo yan, yun yung na-attract mo, which is true. Kung attraction mo, kung ano pong love life, anything, pwede po masahilingin mo kay Lord. And maniwala ka and claim mo na po yun. Yun yung na natutunan ko dito sa Church of Manila.